Hi mga pangga, welcome back to our YouTube channel, Brainy's TV. And please don't forget to subscribe. May isa na namang nagpadala sa ating liham, siya ay isang OFW na nagtrabaho sa bansang Kuwait. So handa na ba kayong makinig mga pangga? Umpisahan na natin. Tawagin natin siyang pangalang Magna. Ako si Magna. Dating kasambahay sa Kuwait. Isang inang iniwan pero hindi kailanman bumitaw. Maliit lang ang bahay namin noon sa Nueva Ecija. Walang semento ang sahig, yero ang bubong na may tulo tuwing tag-ulan. 10 ang anak ko at si Berting ang ama nila. Ay halos palamunin ko lang. Berting, maghanap ka naman ng trabaho. Pakiusap ko minsan habang niluluto ko ang halos 1 kilong bigas para sa 10 gutom na tiyan. Hay nako, Magna, puro ka lang reklamo. Pagod na ako. Sa kakaisip, sigaw niya habang nakaunan sa bangkong kawayan. Noon ko naramdaman na ako na lang mag-isa sa laban. Kaya't nang may nagsabi sa akin tungkol sa trabaho sa Kuwait, hindi na ako nagdadalawang isip. Nay, bakit po kayo aalis? Tanong ng anak kong si Lani. Noon ay 7 taong gulang pa lang. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ko ang maliit niyang mga kamay para makakain kayo ng maayos, makapasok sa paaralan at magkaroon ng magandang buhay. Umalis ako kinabukasan. Dala ang baon kong dasal at litrato ng mga anak ko. Sa eroplano, hindi ko mapigilang umiyak. Iniwan ko ang puso sa Pilipinas. Sa Kuwait, wala akong pahinga. Gigising ng alas 5, magluluto, maglalaba, maglilinis. Minsan kahit may sakit ako. Kailangan tumayo, pero tiniis ko. Lahat ng sahod pinapadala ko. Walang natitira para sa sarili ko. Isang araw, tumawag ang panganay ko. Nay, si tatay po maiba na raw. Umalis na po siya at nakikitira sa kinakasama niya. Parang gumuho ang mundo ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Anak, hindi natin siya kailangan. Basta't magsipag kayo, ako ang bahala sa inyo. Lumipas ang maraming taon. Isa-isang nagtapos ang mga anak ko. May nurse na po ako. Nay, pasado po ako sa board exam. Lahat ng hirap napalitan ng luha ng tuwa. Wala halagang katumbas ang marinig ang mga iyon. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ko nakalimutan ang tagpong iyon sa airport. Nakatayo silang lahat. 10 anak ko. May mga bitbit na bulaklak at karatula. Welcome home, Nay. I love you. Niyakap ko silang sabay-sabay parang panaginip. Nay, tapos na ang sakripisyo niyo. Kami naman ngayon. Sabi ng bunsong kong si Emil na ngayon isa ng abogado. Ngayon may maliit akong karinderya sa harap ng paaralan. Laging puno ng estudyante, tumutulong din ako sa mga batang hirap magbasa. Libre basta may pangarap. Susuportahan ko. Minsan tinanong ako ng isang batang babae habang bumili ng lugaw. Nay Magna, natapos niyo po ba ang kolehiyo? Ngumiti ako. Pinunasan ko ang pawis sa noo. Hindi anak, pero tinatapos ko ang kolehiyo ng 10 kong anak. Sa akin sapat na yun. Ako si Magna. Inang iniwan ng asawa pero pinili pa ring lumaban. Hindi ko kailanman sinuko ang kinabukasan ng aking mga anak. Ako'y simpleng ina pero sa bawat tagumpay nila, naroon ang pangalan ko, nakaukit sa puso nila. Hindi kailanman mabubura. Sa bawat umagang may bagong pangarap, isa lang ang panalangin ko. Panginoon,
Salamat po, hindi man ako naging reyna, binigyan niyo ako ng 10 korona, ang mga anak kong bumangon kasama ko. Akala ko tapos na ang kabanata ko kay Berting. Isang hapon, habang nagluluto ako sa karinderya, biglang may dumating na lalaking matandang payat at tila pagod na pagod. Dala niya ang isang lumang bagpak at paa niya'y may alikabok ng daan. Nagtama ang paningin namin, tumigil ang mundo ko sa ilang segundo. Magna, mahirap niyang sambit. Nakilala ko agad ang boses, si Berting, ang lalaking iniwan kami, ang ama ng mga anak ko. Ang lalaking pinili ang bisyo kaysa pamilya. Berting, sagot ko, habang patuloy pa rin ang paghalo ng ginisang gulay. Anong kailangan mo? Tahimik siyang nakaupo sa bangkong kahoy sa harap ng karinderya. Ilang saglit bago siya nakapagsalita. Wala na ako. Iniwan na rin ako ng babaeng pinili ko noon. May sakit ako, Magna. Walang-wala. Naalala ko lang kayo, ikaw. Hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko, awa, galit, lungkot. Umupo ako sa tapat niya, pinagmasdan ko siya, malayo sa dating lalaking matikas at mayabang. Ngayon, isa na lang siyang aninong ginupo ng kahapon at maling desisyon. Berting, sabi ko, mahinahon ngunit buo ang boses. Matagal ko nang pinatawad ang sarili ko sa pagpili sa iyo noon. At matagal ko na rin tinanggap na hindi ikaw ang kasama ko sa laban. Pero hindi ibig sabihin noon ay saktan kita. Tahimik siya, tumingin sa lupa. Napansin kong nangingilid ang kanyang luha. Hindi kita tinuturuan maging ama noon, pero hindi ko rin hinayaang mawala ng ama ang mga anak natin. Pagkaraan ng ilang araw, inatid siya sa isang mga anak ko sa maliit na silid sa likod ng bahay. Doon siya pansamantalang nanirahan habang nagpapagaling. Hindi siya itinaboy, pero hindi rin siya muling binalikan ng damdamin ko. Iba na ako ngayon. Nay, tanong ng aking pangalawang anak, minsan naguhugas ng plato. Patawad ba ang tawag sa pagtanggap niyo kay tatay? Anak, patawad ay hindi laging pagbabalikan. Minsan ito ay pagtanggap na ang sugat ay bahagi na lang ng kasaysayan. Hindi na muling bubuksan pero hindi rin ikakaila. Ilang buwan pa ang lumipas at si Berting ay pumanaw. Sa tahimik na gabi habang nasa silid na iyon, wala siyang yaman pero dinalaw siya ng lahat naming anak. May dala silang kandila, dasal at isang uri ng katahimikan sa puso. Hindi para kalimutan ang sakit, kundi para tapusin ito. Ako si Magna, hindi ako perpekto pero ako'y naging matatag. Minahal ko, nasaktan, iniwan, hindi ako nasira. Sa halip, itinayo ko ang aking sarili, bit-bit ang pangalan ng mga anak ko sa bawat hakbang. At kahit bumalik pa ang alaala ng kahapon, alam kong ako na ang panalo sa dulo ng kwento. O diba, Taray, ang ganda. So mga pangga, salamat kay Magna unang-una sa lahat sa kanyang padalang sulat sa kanyang kasaysayan noong siya pa ay nagtrabaho sa bansang Kuwait. Di ba ang hirap mga pangga magtrabaho? Alam mo yun, di ba? Masasabi ko na sa kwento na ito, para sa akin na mahirap talaga mag-ibang bansa. Kasi mga pangga, noon ako naranasan ko rin itong mga pangga. Noong ako ay nagtrabaho, abroad din ako dati, nagtrabaho ako sa Dubai. Share ko lang mga pangga, na experience ko doon sa, mahirap talaga mag-abroad. Nag-abroad ako sa pangga sa Dubai, saka Saudi. Sa totoo lang mga pangga, mahirap talaga. Gaya ng nabasa natin sa kwento ni Magna,
mahirap maging isang OFW kasi malayo ka sa pamilya, lalo pag magkasakit ka, di ba, walang ibang tumulong sa'yo kundi yung sarili mo lang talaga alagaan mo. Basta mahirap magkasakit mga pangga pag nakasamalayong bansa, nag-iisa ka lang. So dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa buhay ni Magna bilang isang OFW. Sana may napulot kayong aral sa aking kwento ngayong araw na ito. Please comment down below and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video. At kung nais nyo pong ibahagi ang inyong karanasan sa buhay, ay maaari po kayo magsulat sa aming Gmail address, ivanbagito@gmail.com. Kaya shoutout pala natin ang dati yung kasamahan sa OFW na si Amy Balaybo na nasa Dubai ngayon. At mabuhay tayong mga OFW. Sila po ang hero ng ating bayan. So yun po mga pangga. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye!